DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pogi, anong oras na? Hoy, oras po natin, alas 4 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Rumaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning! Good morning! Ngayon po ay Miyerkules, August 20, 2025. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Magnitude 5.1 na lindol. Yumanig sa Calaca, Batangas. Lindol naramdaman din sa mga karatig na lugar. Ghost Flood Project sa Bulacan, inamin ng DPWH. Senado, nagbabala ng zero budget sa flood control project sa susunod na taon. Motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Japanese, itinuturong utak sa pagpatay sa dalawa niyang kababayan sa Maynila. Mga salarin inalok umano ng 9 na milyong piso para patayin ang mga biktima. Sa lalawigan, dating sundalo na hulihan ng higit 27 milyong pisong halaga ng shabu sa Zamboanga City. At sa balitang sports, mga Pinoy Billiard Champion nagwagi sa magbubukas ng 2025 US Open 9-Ball Championship. Magandang umaga, magandang madaling araw. Good morning! Mga kapamilya, present na naman siyempre ang Team Pogi na magbibigay sa inyo ng mga mahalagang balita at impormasyon. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Opay kaaga, magandang morning kapamilya. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. At ngayon sa mga detalye. Diyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Calaca, Batangas kaninang alas 12:43 na madaling araw. Sa report ng People's Tectonic ang lindol at namata ng epicenter nito sa layong 2 kilometro sa tibok kanluran ng Calaca na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa Calaca habang intensity 4 naman sa Alitagtag at Cuenca sa Batangas at Tagaytay City. Intensity 4 din sa Muntinlupa, sa Cuenca, Lemery at Santa Teresita sa Batangas at Carmona, Cavite. Intensity 3 naman sa Quezon City, Santa Rosa sa Laguna, Puerto Galera sa Oriental Mindoro at Batangas City, Cuenca at Nasugbu sa Batangas. Intensity 2 naman sa Makati, Malabon, Las Piñas, Hermosa sa Bataan, Cainta, Rizal at Calapan, Oriental Mindoro. Intensity 1 sa Binyan, Cabuyao at San Pedro City sa Laguna at Paco, Oriental Mindoro. Babala ng Fivolks, asahan ang binsala at aftershocks matapos ang pagyanig. Basta AM, MM. 4:04, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways ang ghost projects sa mga flood control projects sa Bulacan. Sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap sila ng mga impormasyon sa umani ghost projects sa mga bayan ng Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Tinukoy sa pagdinig ang Wawaw Builders na umano'y nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Bulacan. Hindi dumalo ang 8 sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulo Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa bansa. Kabilang dito, natalong Pasig Mayoralty candidate na si Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Hindi rin lumutang sa Senado si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando ng St. Timothy Construction. Ipapasampina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga naturang contractor para obligahing sumipot sa susunod na hearing. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na lumabas sa kanilang record na mahigit 800 bilyong piso ang inilaang pondo para sa flood control projects. Pinuna ng mga senador ang mga flood control projects sa mga lugar na hindi naman flood prone.
Nagbanta si Senador Win Gatchalian na bibigyan ng zero budget ang flood control project sa 2026 national budget kung hindi mapakikinabangan ang mga proyekto kontra sa baha. Mas mainam anya na ilaan ang budget sa pagpapagawa ng classrooms. Samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. hinimok na paimbestigahan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam? 1, 2. Babalikan po natin ang report na yan ni Pamela Vasquez. Alas 4:06 po na madaling araw, 11 pumping station lang ang naitayo sa Bulacan sa kabila ng malaking pondong inilaan para sa flood control project ng lalawigan. Kaya pala lagi binabaha. Sinabi sa DCMM ni Bulacan Governor Daniel Fernando, wala silang nakitang ibang proyektong itinayo sa lalawigan kahit may binuo siyang ad hoc committee noong 2023 para magbantay at tumutok sa mga flood control project. Ito'y bukod pa sa mga sinasabing palpak at hindi natapos na proyekto para sa flood control ng Bulacan. Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Mga dokumento na may kaugnay sa fraud audit sa flood control project sa Bulacan, hawak na ng COA. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, go! Agad itong dinala sa COA Central Office para sa masusing investigasyon. Kasunod ito ng utos ni COA Chairperson Gamliel Cordoba matapos isiwalat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga isyu sa pagpapatupad ng mga proyekto partikular sa Bulacan. Sa datos, umabot sa 44 billion pesos ang inilaan para sa flood control project sa Bulacan, pinakamalaki sa Region 3 na may 45% ng pondo. Sa kabuuan, nakatanggap ang Central Luzon ng 98 billion pesos mula 2022 hanggang 2025 o 18% ng 548 billion pesos na pondo para sa flood control projects sa buong bansa. Layo ng special audit na matukoy ang posibleng katiwalian, maling paggamit ng pondo, mapanagot ang mga nagpabaya at magkaroon ng mas matibay na infrastruktura laban sa baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero, isa pang report. Pagbuo ng fact-finding body na sisiyasat sa anomalya sa flood control projects, iminungkahi ng grupo ng retired AFP General sa pamahalaan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kapaginaldo at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Suportado ng Association of General and Flag Officers ang kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kontra katiwalian, partikular na sa mga palpak na flood control projects sa bansa. Kasabay nito ay inirekomenda rin ng grupo ng retiradong military generals sa pamahalaan na bumuo ng isang independent fact-finding body na kinaibilangan ng mga opisyal ng gobyerno at kinatawan mula sa pribadong sektor upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga posibleng anomalya sa mga flood control projects sa Pilipinas. Ayon kay retired Major General Gerardo Layug, Pangulo at Chairman ng Board of Trustees ng AGFO, na ang pagbuo ng isang fact-finding body ay makatutulong upang mailantad ang lahat ng anomalya at masiguro na ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tama at makabuluhang pamamaraan. Ang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura kasi ay hindi lamang usapin sa pagnanakaw mula sa kaban ng bayan, kundi isang seryosong banta sa national security. Nagudulot din nila ng panganib sa buhay, kabuhayan at tiwala ng mamamayan sa pamahalaan ang maling paggamit ng pondo. Samantala, patuloy naman na naninindigan ng AGFO na kaisa sila ng Pangulo sa layuning pagpapanagot sa mga nasa likod ng palpak na flood control projects sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, isa pang report. Balikan natin ang
ang report ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Dapat maglabas ng utos si Pangulong Marcos Jr. para mapanagot ang mga nasa likod ng umunoy palpak na flood control project sa bansa. Kabilang dito ang mandatory lifestyle check, SAL and audit at pagsuri sa bank accounts ng lahat ng regional directors at district engineers ng DPWH. Sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na ito'y kung gusto talaga ng pamahalaang matunton ang mga sangkot sa issue. Giit pa ni San Fernando, kapag nakita na kung sino ang mga tiwaling government official, mas madali nang hanapin ang kanilang mga kasabwat, mapa-congressman, senator o kung sino makapangyarihan man sila. 3 linggo na rin anya ang lumipas mula nang i-anunsyo ang pag-iimbestiga sa mga naturang proyekto pero tanging ang mga listahan ng contractors at project site inspections pa lang ang nailalabas sa publiko. Nagbabala naman ang kongresista na hindi maliit na problema ang isyu ng katiwalian sa flood control projects dahil ang bawat piso anyang nananakaw ay katumbas ng buhay na nalalagay sa panganib. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Sa ibang balita naman, umapila ang Akbayan Party List sa House of Representatives na mabigyan ng pagkakataon ng mga civil society observers na magsalita sa budget deliberation ng Kamara. Una ng sinabi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na mabibigyan ng pagkakataon ng mga civil society organization na talakayin ang kanilang obserbasyon at panukala kaugnay ng 2026 national budget sa isasagawang People's Budget Review. Pero sinabi ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya at People's Budget Coalition na hindi sapat ang panahong ito. Hit ng mababatas na kailangan ibalik ang kumpiyansa at tiwala ng taong bayan sa proseso ng pagkalakay sa national budget. Babantayan ng People's Budget Coalition ang posibleng pag-amyenda ng pondo para sa flood control projects budget, sa infrastructure at posibleng insertions. Basta AM. Kuha pa tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Korte Suprema pinagkokomento ang Senado, Kamara, Malacanang at Comelec kaugnay sa petisyong may kinalaman sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert! Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw ang Kamara, Senado, sa Executive Secretary Lucas Bersamin at Commission on Elections para magkomento sa inihaing petition for certiorari and prohibition ni election lawyer Attorney Macalintal na kumekwestiyon sa legalidad ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections hanggang sa November 2026. Noong nakaraang linggo, naghain ng petisyon si Macalintal sa Supreme Court para humiling ng temporary restraining order upang ipahinto ang pagpapatupad ng batas at matuloy ang mga preparasyon at eleksyon sa Disyembre ngayong taon. Iginit na abogado na walang sapat na dahilan at papandin lang umano ang ginawa ng Kongreso na pagpapaliban ng BSKE dahil walang salitang postponement na nakasaad sa saligang batas. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Pinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Matanda naghain ng motion ng Kamara at hiniling sa Supreme Court na baliktarin ang desisyon nitong unconstitutional ang articles of impeachment na inihain laban kay VP Duterte. Base sa inihaing komento ng kampo ng Vice Presidente, walang sapat na merito ang motion ng mga kongresista para baliktarin ng kataas-tasang hukuman ang unang desisyon nito. Git ng kampo ni VP Duterte, umabuso sa kapangyarihan ng mga mababatas at binaliwala umano ang limitasyon nito sa pagpapa-impeach sa mga opisyal ng gobyerno. Wala rin aninang mali sa naging desisyon ng kataas-tasang hukuman ng ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. Idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment dahil sa umunay paglabag sa 1-year bar rule at hindi pagbibigay ng due process sa Vice Presidente. Pero nilinaw ng Supreme Court na hindi nito inabsuelto sa VP Duterte sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
Basta AM. Oras natin, Dennis Datu, alas 4:15 ng madaling araw. Tuloy tayo sa mga balita. Pinuweltahan ng ACT Teachers Party List si Vice President Sara Duterte matapos batikusin ang education system ng Pilipinas na umano'y na pag-iiwanan ng ibang bansa. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na worst education secretary ng Pilipinas. Si VP Duterte na anyay walang ginawa para iangat ang kalidad ng edukasyon ng mga Pilipino sa ilang taon niyang panunungkulan sa Department of Education. Giit pa ni Tino, walang karapatang magreklamo si VP Duterte na hindi nagampanan na maayos ang pwesto bilang Education Secretary na mas inatupag ang paglustay sa milyong-milyong pisong confidential fund ng DepEd. Sinabi ni Tino na nabigo si VP Duterte na magbigay o maibigay ang simpleng pangangailangan ng mga estudyante tulad ng mga libro at learning materials. Matatanda ang sinabi ni VP Duterte sa isang panayam sa Kuwait na moderno na ang education system ng ibang bansa at napag-iiwanan ang Pilipinas na nananatili pa rin sa paper and pencil level. Basta AM. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magandang pagpapatupad ng Department of Health ng Zero Balance Billing Program ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na matagumpay ang medical assistance program kung saan wala nang binabayaran ng mga pasyente sa ospital dahil sa subsidiyang ibinigay ng gobyerno. Bumisita ang Pangulo sa East Avenue Medical Center sa Quezon City kung saan pinasalamatan niya ang mga health workers sa naturang ospital. Base sa datos ng DOH, halos 19,000 pasyente ng East Avenue Medical Center ang nakinabang sa programa simula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Katumbas ito ng higit 1.1 billion pesos na hospital bills. Basta AM, DZMM. Sa iba pang balita, umalma ang kampo ni Senador Robin Padilla sa alegasyong gimmick ang inihaing panukalang batas ng mambabatas. Inihain ni Padilla ang drug-free government bill na naglalayong gawing regular ang mandatory drug testing sa lahat ng public official kabilang ang Pangulo. Ayon kay Attorney Rudolph Philip Jurado, Chief of Staff de Padilla, layo ng panukalang batas na maprotektahan ang kalusugan, kaligtasan at tiwala ng publiko. Una ng tinawag ni House Minority Leader Marcelino Libana na gimmick ang panukalang batas ni Padilla matapos masangkot ang dati niyang staff na si Nadia Montenegro sa umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Samantala, kuha pa tayo ng isang report sa ating Radyo Patrol. Ito partner, bibinyagan natin. Ay, sino ba yan? Kasama na rin natin kasama na rin yan ng Team Pogi. Aabangan na rin nila yan everyday dito sa Team Pogi. Kinakabahan niya ako, partner. Kasi mas pogi sa akin yan. Mas pogi sa atin to eh. Pero tingnan natin. Go! Ibuya naman natin. Senador Raffy Tulfo at kanyang mga staff nagpa-drug test na rin. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom! Sumalang na rin sa random drug testing si Senador Raffy Tulfo at ang kanyang mga staff. Kabuang 54 sa kanyang mga tauhan ang sumalang sa random drug testing kung saan tinukoy kung positibo sa shabu, marijuana, ecstasy at cocaine. Mga taga-PIDEA ang nagsagawa ng test at matapos ang ilang oras ay inilabas na ang resulta kung saan negatibo lahat sa paggamit ng iligal na droga kabilang si Senador Tulfo. Samantala, iniutos na rin ni Senador Loren Legarda ang mandatory drug testing sa kanyang mga staff. Ayon kay Legarda, zero tolerance ang kanyang opisina sa iligal na droga, maging sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng vape at pagsusugal dahil dapat aniyang maging modelo silang mga nasa gobyerno sa integridad at professionalism sa kanilang tanggapan. Isasagawa ang magiging sorpresang drug test sa opisina ni Legarda sa pakikipag-ugnayan ng Senate Medical at Dental Bureau sa accredited na drug testing laboratory at alinsunod sa patakaran ng Civil Service Commission. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Isang pang report. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Apelido pa lang yun, ha? Jom Garner. Pangalan, apelido pa lang, pogi na. Ibang Ano, Zach?
Parang guwapo talaga, mistiso eh. Ay, syempre, lalo na pag nakita nyo po yan ng personal. Ito naman, si Gandawan naman ito. Ayan, ito na. Kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Warship ng Philippine Navy tiniyak na palaging handa na tumugon sakaling may masaktan sa mga pangaras ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagbabalik mula sa Camp Aguinaldo si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars! Nilinaw ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na bagamat hindi mangingialam ang Philippine Navy sa mga misyon ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea, ay mananatili ang kanilang presensya sa lugar para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Trinidad kasunod ng pahayag ng National Maritime Council na hindi mag-deploy ng barkong pandigma ang Philippine Navy sa West Philippine Sea isang linggo matapos ang insidente ng banggaan ng dalawang barko ng China habang hinaharas ang mga barko ng PCG at BFAR noong Agosto 11 na taong kasalukuyan. Sabi ni Trinidad, palagi nakahandang rumesponde ang Philippine Navy gamit ang sariling warship kung magkaroon man ng panibagong insidente sa naturang karagatan na dati na rin anya nilang ginagawa. Alinsunod anya ito sa universal mandate na kanilang sinusunod na nagtatakda sa mga barko na rumesponde sa mga insidente na magaganap sa maritime domain. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pogi, anong oras na? Oras 4:21 na po na madaling araw, gising bangon. Ay, syempre sa mga nakikinig sa atin sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, maraming salamat. Ramdam na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Konting kembot pa, konting hikayat pa sa ating mga kapamilya at kaserbisyo para mas happy tayo, mas marami tayo, mas happy tayo na nakikinig every day. Oh, baka may pabati kayo, may pa-shoutout kayo. Ikaw, Dennis Dato, baka may gusto kang pagising, ha? Ay, Diyos ko, hindi naman natutulog yan si Dennis. Tinan mo. Sipag yan, sobrang sipag, tinan mo. Tingnan mo yung Julius Segovia, di rin natutulog. Ay, parehas yan. Alam mo nasan? Asan? Sa amin. Sa Samar. Nasa Samar, ha? Oo. Aba naman talaga ng mga masisipag na mga tao na ito. Masisipag na mga tao. At syempre, dahil masisipag kayo, pwede nyo po kayo magpadala ng ating pa-shoutout, ng ating pa-tennis check, at ng ating pag-gising sa ating Viber number na 0919-278-3000. Ayan ha, mag-message po kayo. Kami po ay ni partner Robert Pamaya, babate at kung sino po ang gusto yung pagising, kahit yung mga barangay official nyo dyan, gigisingin mo namin. Diba? Sa amin pong pagbabalik, flood control project sa Mandaue City sa Cebu, pinao-audit ng LGU. At flood control project sa San Carlos City, Negros Occidental, pinaiimbisiga ng LGU sa NBI. Grabe, talagang flood control lahat. Flood control projects, ha? Nako, pinagkakitaan talaga, sabi sa Senado. Malinaw na malinaw. Grabe, sino ba mga kumita dyan? Pangalanan daw. Nako. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Bakit nga ba kakaiba tayong mga Pilipino pag pamilya na ang pinag-uusapan? Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila'y mag-aalaga? DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
since high school sa Samar na gusto ko rin maging reporter. Kasi marami na akong na-cover na national issues malalaki. Alice Goc, Ibuloy, Mary Jane Veloso, DOJ, Comelec. Pero yung hindi ko makalimutan yung sa Caloocan City, pinatakbo ako ni Kabayan doon kasi may halos isang taong tulay na hindi binubuksan. Na-interview ko yung mismong negosyante doon na dahil sarado yung tulay, apektado yung negosyo, pati yung mga residente kasi kailangan pa nila mag-commute. Pero dahil nga nakapag-report tayo, nakapag-reach out tayo dun sa LGU, sa barangay, kahit pa paano, natugunan naman yung problema nila. Simple lang, pero kapaki-pakinabang naman. Bukod sa una sa balita, una sa public service, makatitiyak po kayo na yung mga balita namin inilalabas ay kumpirmado at sigurado. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Pogi, oras po. Oy, oras po natin ha, alas 4:26 na po ng madaling araw. Kilos, gising, bangon. May pasok ha. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Magnitude 5.1 na lindol yumanig sa Calaca, Batangas. Lindol naramdaman din sa mga karatig na lugar. Ghost flood project sa Bulacan, inamin ng DPWH. Senado, nagbabala ng zero budget sa flood control project sa susunod na taon. Motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Pinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. At Japanese, initungrong utak sa magpatay sa dalawa niyang kababayan sa Maynila. Mga salarin na inalok umano ng 9 na milyong piso para patayin ang mga biktima. Grabe! Sa oras naman na 4:27, Dennis Dato, makinig ka dito ha, makinig ka sa balitang ito. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Para po sa ating ulat kalusugan, nababahala ang mga doktor sa tumataas na bilang ng mga batang may myopia o nearsightedness. Sa datos po ng Department of Health, ay mga bata, parang hindi ka kasama dito, Dennis. Sa datos ng Department of Health, mahigit 2 milyong Pilipino ang nakararanas ng visual impairment at isa ang myopia sa mga nangungunang dahilan ng panlalabo ng mata ng mga bata. Ang dami ko nga nakikita mga bata talaga ng mga naka-eyeglasses, malabo yung mata. Yung iba, minsan iisipin partner, akala sa school mahina. Yung pala, hindi nakakakita bata pa, malinaw, malabo yung mata. Nila, kaya nahihirapan sila sa pag-aaral. Posibleng dahilan nito ang madalas na paggamit ng gadget ng mga bata. Naku, mga nanay. Kailangan ng exposure sa natural light ng mga mata para po makaiwas sa myopia. Maaring makorek ang nearsightedness sa pamamagitan po ng pagsusuot naman ng salamin. Ipinapayo rin ng mga doktor na regular na ipa-check up ang mga mata ng mga bata. May nakalaang PhilHealth Benefit Package. Yun naman pala, para sa libreng pagpapagawa ng salamin ng mga bata. Huwag niyo po paglalaroin ng mahabang oras yung anak ninyo sa mga gadget. Kailangan para may natural light siya na nare-receive yung mata natin. So, dapat nakakapaglaro. Di ba usually sasasabi ng mga magulang natin kapag pagod ang mata mo, tumingin ka sa mga green. Di ba? Sa mga halaman para ma-relax yung mata mo. Yung mga kabataan kasi ngayong partner, pagkagising bago matulog, habang kumakain, gadget ng gadget, no? Talagang apektado ka. Puro gadget, yan talaga. Kung ano-ano pinapanood, ikaw, Dennis, sigil-tigilan mo yan. Sir Dennis, lagi yan bata pa si Sir Dennis. Hindi ko lang sure, parang hindi na. Mga 25 years. In service daw, sabi niya. Hindi tayo pag-aalmo sa linya. 25 years in service. In service, in the service. Oo naman, naniniwala ako doon. Hindi, mabait si Sir Dennis. Ay, syempre. Tsaka masipag yan. Abangan natin yung mga istorya niyan lagi, ha? At syempre, yung programa niya dito sa atin every 4 a.m. Tuwing Sabado yan. Diba? At yan po ang ating ulat kalusugan. Agri-Balita! Agri-Balita!
Good morning, kapamilyang mag-isda. Hoy, kapamilyang magbubukid. Kakapayapaabakat maubay ang sangkay. Magandang morning sa ating pong agribalita. Magpapatayo ng Community Vegetable Nurseries ang Department of Agriculture, Caraga. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang mapaigting ang localized food systems at masiguro ang seguridad sa pagkain sa rehiyon. Ang proyekto ay bahagi ng gulayan sa bayan na sabay-sabay inilunsad sa buong bansa noong August 18. Target ng ahensya ang papatayo ng tig-isang vegetable nursery sa 67 munisipalidad ng Caraga. Bawat site ay may nakalaang 100,000 pisong budget kasama na ang agricultural inputs, materyales at farm tools. Muli, good morning kapamilyang mag-iisda at magbubuli ang ating agribalita on a Wednesday. Good morning! Yun o, tumilaok pa yung manok. Gising talaga, gising pa ako na. Pagka ganyan naman talaga narinig mo, magigising ka, di ba? Of course. Sa oras naman po natin na alas 4:31 na madaling araw, alamin po natin ang mga balita sa mga probinsya. Pasada Probinsya. Umaapela ng tulong ang mga magsasaka na nasiraan ng mga pananim matapos bumigay ang substandard na dike sa Barangay Tagumpay sa Nauhan Oriental, Mindoro. Higit 50 hektarya ng taniman ng palay, saging at nyog ang binaha at natabunan na naglalaki ang bato noong nanalasa ang habagat at masira ng flood control project sa lugar. Sinisisi ng mga magsasaka ang DPWH at contractor sa insidente matapos sirain ang 1 kilometrong pader na itinayo ng provincial government laban sa baha. Binaha ang mga taniman dahil nagkaroon ng daanan ng tubig mula sa ilog dahil hindi pinagdugtong ng contractor ang flood control project. Hirit ng DPWH Mimaropa, kakailanganin ng higit 1 bilyong pisong pondo para makumpleto ang flood control project. Ipa-audit ng lokal na pamahalaan ng Mandaue City sa Cebu ang mga flood control project sa lungsod. Ito ay matapos masira ang isang bahagi ng riprap sa barangay Kasuntingan noong Biyernes dulot ng malakas na ulan. Sinabi ni Mandaue City Mayor Junkie Owano na iba't ibang kontraktor ang gumagawa ng flood control project sa Butuanon River pero hindi pa ito natatapos hanggang sa ngayon at naging sanhi ng pagkasira nito. Iniutos ng alkalde ang pagbubusisi sa lista ng mga flood control project mula noong 2018 kung kailan inaprubahan ang kanilang master plan upang matiyak na tama ang kalidad ng mga proyekto. Nagbanta si Owano na ipapablacklist ang mga kontraktor na pumalpak ang proyekto. Matanda ang 5 bayang inanod ng malakas na agos ng ilog dahil sa pagbuhos ng ulan at pagkasira ng riprap. Ginagawa naman ng kontraktor ang nasirang riprap. Pasada Probinsya. Alkalde ng San Carlos City, Negros Occidental, pinaiimbestigahan sa NBI ang flood control project sa lungsod. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region. Hatid ni Romeo Sobaldo. Romeo! Dumulog sa NBI si San Carlos City Mayor Renato Agustilo nitong August 18 para imbestigahan ng umano'y 3 flood control projects sa lungsod mula sa 3 contractors na nakabase sa Benguet at Mountain Province. Unang nakatanggap ng sulat ang alkalde mula sa Procurement Service ng Department of Public Works and Highways Central Office na nagtatanong kung totoo ang mga dokumento ukol sa 3 proyekto na nagkakahalaga ng 306 million pesos. Kabilang sa mga sinasabing proyekto, ang 77.5 million pesos na flood control sa Andoon River sa poblasyon ng EKC Construction and Aggregate ng La Trinidad, Benguet. Pangalawa, ang 77.3 million pesos na flood control sa Higalaman River sa Guadalupe ng Jabin General Contracting Engineering Services ng Baguio, Benguet. At ang 151.5 million pesos na flood control sa Palampas River sa Barangay 1 ng APO General Construction na nakabase sa Mountain Province. Ayon kay Gustilo, walang kinalaman ng San Carlos LGU sa mga contractor at ang pirma sa mga dokumento, pineke lamang. Nagpadala si Gustilo ng certification mula sa Bids and Awards Committee na nagsasabing ang mga contractor sa ghost projects ay hindi kasama sa Registry of Suppliers ng LGU. May mga flood control projects din aniya ngayon sa San Carlos pero ito'y sa ilalim ng Bacolod-based contractor at nagpapatuloy pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo. Maraming salamat, Romeo Subaldo.
Pasada Probinsya. Probinsya. Ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa easterlies. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Davao City atin ni Ernel Tokmo. Ernel. Apektado ng baha ang ilang lugar sa Davao City nitong Martes matapos ang buong araw na pag-ulan sa lungsod at karatig ng mga lugar. Kabilang sa mga binaha ang ilang lugar sa Barangay Buhangin Proper, Damosa, Obrero at iba pang lugar sa City Proper. Maging ang evacuation center ng mga nasunugan sa Agdao Proper ay pinasok din ng tubig. Binantayan din ang mga ilog na bahagyang tumaas ang antas ng tubig habang nakaalerto naman ang mga responder. May mga paaralan namang nagsuspende ng evening classes sa Davao City at suspendido rin ang evening classes sa mga paaralan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte at sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon dahil sa ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tokmo. Maraming salamat, Ernel Tokmo. Pasada Probinsya. Probinsya. Dating sundalo nahulihan ng mahigit 27 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Zamboanga City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie. Arestado ang isang dating sundalo sa buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency mula Labangan, Zamboanga del Sur at Zamboanga City. Sa operasyong isinagawa sa isang gas station Martes ng umaga, nasamsam sa suspect ang 3 vacuum-sealed na plastic ng hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 4 na kilo at nagkakahalaga ng 27 milyon peso. Nakuha rin sa kanya ang isang sasakyan, burner phone, 4 na bungkos ng budol money at ilang drug paraphernalia. Sinasabing may negosyo sa bayan ng Labangan ang dating sundalo. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro. Maraming salamat, Queenie Casimiro. Alas 4:37 na po na madaling araw, sa Pangasinan naman nasagip ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng NBI ang 2 biktima na umano'y human trafficking sa Urdaneta City. Humingi ng saklolo sa mga otoridad ng mga kaanak ng mga biktima matapos pagbanta ang papatay ng sindikato mga ito. Lumabas sa investigasyon na nirecruit ang mga biktima at 12 iba pa para magtrabaho bilang waitress sa isang bar sa La Union, pero pinwersa sila na magtrabaho bilang entertainers at ibinubugaw sa mga customer. Dinala ang mga biktima sa 178 KTV bar sa Urdaneta City at binantaan ng mga miyembro ng sindikato na babarilin kapag tumakas. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga biktima. Nauwi naman sa Bugbugan ang pag-awat ng isang lalaki sa away ng babae at lalaki sa labas ng isang bar sa Barangay Lower Magsaysay sa Baguio City. Ayon po sa pulisya, sinuntok ng sospek ang umawat na lalaki, pati na rin ang isa pang sumubok na umawat. Nakisali rin ang ilang kasamahan ng sospek at pinagtulungan ang dalawa. Isinugod sa ospital ang mga biktima na nagsampa ng reklamong physical injuries. Subalit inirekomendang idulog muna sa barangay ang kaso. Nabiktima ng salisi ang isang may-ari ng sari-sari store sa Tugigaraw City sa Cagayan. Sa investigasyon, pumasok ang 2 lalaki sa tindahan habang abala ang biktima sa mga customer. Agad kinuha ng isa ang bag na may lamang mga gamit na nagkakahalaga ng mahigit 45,000 piso. Mabilis na tubakas sa mga suspect sakay ng sports utility vehicle. Ayon sa pulisya, tukoy na ang plaka ng sasakyan at iniimbestigahan kung kasabwat ng mga suspect ang mga babaeng customer na nakausap ng biktima sa oras ng pagnanakaw. Sa Capiz naman, tinangay ng isang magnanakaw ang cellphone sa isang tindahan sa bayan ng Ivisan. Batay sa investigasyon, nagmasid muna ang sospek habang naghihintay sa motorsiklo ang 2 niyang kasama. Nang makatiempo, pumasok ang sospek sa tindahan at mabilis na tinangay ang cellphone at agad na tumakas. Pinaghahanap na ng pulisya ang sospek at ang kanyang mga kasabwat. Sa Bulacan naman, inaresto ang 24 na kabataan na sangkot sa drug racing sa bypass road ng barangay Balas sa bayan ng San Rafael. Ayon sa pulisya, 12 sa kanila ay minor de edad. Walang helmet ang mga rider, hindi rehistrado ang motorsiklo at may gumawa pa ng delikadong stunt sa kanilang motorsiklo habang nakikipagkarera. Mga pasaway talaga Kinumpis ka rin ang 19 na motorsiklo at ang mga nasa hustong gulang
ay naharap sa patong-patong na kaso habang mga minor de edad naman ay nasa kustudiya na ng DSWD. Pasada Probinsya. Probinsya. Free Casket Program. Tama po narinig nyo ha. Free Casket Program inilunsad na sa unang distrito ng Pampanga. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Pampanga. Hatid ni Gracie Rutao. Gracie. Simula sa unang araw ng Setyembre, maaaring makakuha ng libreng kabaong ang mga pamilya mula sa Angeles City, Mabalacat City at Magalang. Saklaw ng Free Casket Program ang mga residente ng unang distrito ng Pampanga, lalo na ang mga nangangailangan sa tulong ng Pangilinan Funeral Homes. Para mag-avail, dalhin lang ang death certificate, funeral contract, certificate of indigency, valid ID ng yumao at kamag-anak, at valid ID ng magulang para sa mga menor de edad. Ang pondo para sa programang ito ay magmumula sa 2 buwang sahod ni Congressman Carmelo Lasatin Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao. Thank you, Gracie. Sa oras po natin 4:41, kuha naman tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Halos 300 minimum wage earners nakinabang sa manibagong bentahan ng 20 pesos na kilo o kada kilo bigas sa Marinduque. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Marinduque at iti Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel. Muling ipinatutupad sa lalawigan ng Marinduque ang programang Benteng Bigas Meron Na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabuang 275 minimum wage earners ang nakinabang sa programa na ikalawang batch sa mga benepisyaryong tinutulungan ng Department of Labor and Employment sa lalawigan ngayong taon. Sa pakikipagtulungan ng Food Terminal Inc. at National Food Authority Lucena, naghatid ang ahensya ng 55 sako ng bigas na pambenta sa mga kumikita lamang ng minimum wage. Ang ipinamahaging bigas ay mula sa RFA na binili sa mga lokal na magsasaka bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan upang suportahan ang pagbili at pagtangkilik ng murang bigas na isang hakbang na nakakatulong hindi lamang sa mga mamimili kundi na rin sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Noel Alamar. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Abangan po sa aming pagbabalik at Political Dynasty Bill. Sinimulan na rin talakayin sa Senado. At mag-iina, sugatan sa sunog sa Tondo sa Maynila. Ang mga detalye sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, 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 kape. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Good morning! Oras! 4:45 na po na madaling araw. Balik tayo sa mga balita. Kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Anti-Political Dynasty Bill, sinimulang talakayin ng mga senador. Nagbabalik mula sa Senado si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom! Sinimula na ng Senado ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill. 3 panukalang batas ang tinalakay ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, halos 4 na dekada nang iniutos ng konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasties pero nagpapatuloy pa rin ito. Inihalimbawa ni Hontiveros ang pag-aaral ng Ateneo School of Government kung saan 2 hanggang 5 miyembro ng pamilya ang nakaupo sa pwesto. Marami na rin ani ang pag-aaral na nagsasabi na habang kumakalat ang dinastiya, ay sabay namang bumababa ang kaayusan ng pamamahala at antas ng serbisyo publiko. Sabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia, kailangan talaga ng isang batas para matukoy ang sakop nito. Maigi aniya na ipatupad dito hanggang 2nd degree of consanguinity o asawa, kapatid, mga lolo at lola. Sabi naman ni Minority Leader Vicente Soto III, kailangan maging practical dito lalo halimbawa kung hindi naman sa iisang lugar tumatakbo ang 2 kandidato. Inimbitahan din sa pagdinig si Legal Network for Truth Elections o LENTE Executive Director Attorney Ona Caritos kung saan sinabi niya na walang check and balances sa political dynasties. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Jom Garner. Iyon, isa pa, partner, report. Isa pang report. Isang Japanese itinurong utak sa pagpatay sa 2 niyang kababayan sa Maynila. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Iniharap ni Manila City Mayor Isko Moreno ang 2 sa 3 sospek na bumaril at pumatay sa 2 Japanese sa Malate, Maynila noong August 15. Ayon kay MPD Station 5 Commander Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, regular na bumibisita sa bansa ang mga biktima para magkasino. Kinontak umano ng isang Japanese mastermind ng Pilipino na si alias Abel na regular na driver ng mga biktima dito sa Pilipinas para isagawa ang pagpaslang. Lumabas rin sa investigasyon na 9 milyong piso ang ibabayad ng mastermind sa mga sospek para patayin ang mga biktima. Pero 10,000 piso pa lamang ang unang naibayad sa mga sospek. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kaugnayan sa isang malaking sindikato ang motibo sa pagpaslang sa mga biktima. Nasampahan na ng kasong murder at theft ang 2 sospek habang tinutugis pa ang isang kasabwat ng 2. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Sa Pampanga, inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang Koreano na peking doktor sa klinik dito sa Clark Freeport Zone. Ayon po sa NBI, wala maipakitang lisensya, accreditation at hindi nakarehistro sa Professional Regulation Commission ang peking doktor na si John Suk alias Suk Sanghong. Tinrabaho ng NBI si Suk matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa iligal na paggagamot nito. Posibleng desisyonan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ngayong buwan ang hirit ng mga transport group na pisong aumento sa pasay sa jeep. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Zoj Daphne.
Angustia na magiging batayan ng desisyon ng ahensya ang position paper na isusumite ng mga petitioner. Iginit naman ni Altoda President Melencio Vargas na nahihirapan na mga tsuper sa nakabimbing petisyon sa dagdag pasahe. Naghain ng petisyon ng mga transport group sa LTFRB na itaas ng piso ang minimum na pasahe sa jeep dahil sa magtaas ng presyo ng diesel. Department of Transportation nanawagan ng tulong sa ibang kaalyadong bansa para sa mas maayos na pampublikong transportasyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Bilang bahagi ng layunin ng Department of Transportation na isaayos at gawing komportable ang pagbiyahe ng publiko, nais ng kagawaran na mas mapabilis ang oras ng biyahe ng mga pasahero gamit ang pampublikong transportasyon. Bagamat aminado si Transportation Secretary Vince Dizon na tila kalbaryong maituturing ang pagko-commute sa bansa, batid aniyang kakayanin ng pamahalaang magawa ang moderno at progresibong mass transportation tulad na lamang sa Singapore, Japan, France at South Korea na kasamang lumahok sa market-sounding activity para sa North-South Commuter Railway Project na ginanap sa Singapore kamakailan. Iginiit ng kalihim na magagawa lang ito kung makatutulong ang mga pribadong kumpanya mula sa mga nasabing bansa na mamuhunan para sa mas maasahang pampublikong transportasyon dito sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Alas 4:51, sugatan ng ina at dalawa niyang anak matapos tumulon mula sa ika-4 na palapag ng nasusunod na gusali sa Tondo sa Maynila. Nahirapan ang mga bumbero na apulain ng apoy dahil sa makitid na iskinita. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, pamilya ng mag-iina lamang ang apektado. Agad silang dinala sa ospital habang iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. 4:52 na po, gising bangon. Dahil 4:52 na, gisingin na natin ang mga inaantok-antok. Papungas-pungas. Kalamitin na natin ang mga nag-iisdos-isdos dyan, ha? Magandang morning! Good morning! Magandang madaling araw po! Good morning! Ang mga nagpa-attend na check sa atin sa Viber, Remily ng Antipolo, magandang madaling araw! Good morning! Marites David ng Bacolor, Pampanga. Good morning! Fernando Olimpo ng General Trias, Cavite. Good morning! Maria Aragon, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Cory Hilario ng Las Piñas City. Mads ng Quezon City. Andre de los Reyes ng Lian, Batangas. Alex Faustino, Gemma Chico ng Rosario, Pasig. Maki de Manzana ng Macaris City. Tinano na Damian. Good morning! Lorena ng Novalicia sa Quezon City. Good morning! Piloria ng Antipolo City. Good Cherry Diaz ng Malabon. Good morning! Mayra ng Northern Samar. Good morning! Eric Besario ng Negros Oriental. Good Good morning po kay Ramil Diquiña, kay Rowena Visitacion Sempio, kay Romeo Aguda, Patrick De Leon Asierda, Rene Cañada Arcilia, kay Roldan Tabugok Agban, kay Angelo Redaha, good morning, at syempre po kay Sir Jason Magallanes, magandang morning, kay Sir JT, kay Sir Zosimo Gaspin, magandang morning. Kuyang Romeo Giwon, good morning, at kanyang misis na si Delby Giwon, magandang morning po. Kay Kiang, good morning kay Kiang. Kay Ay Morena, kay Rafael Chan, kay Bob Jose, siyempre kay Analiza Similia, kay Arnie Edurice, good morning kay Gilbert Agaran, kay Darwin Cavalan, magandang morning po lahat. Kay Carmi Sanchez, good morning. Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, ipinanukala ni US President Donald Trump ang three-way meeting sa pagitan niya at ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Unang nakipagpulong si Trump kina Zelensky at leader ng European Union. Tiniyak po ni Trump kay Zelensky na tutulong ang Amerika para sa seguridad ng Ukraine at kasunduan sa Russia.
hindi na anya kailangan ng ceasefire para makabuo ng peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ikinatuwa naman ng presidente ng Ukraine ang pangako ni Trump. Samantala, 3 ang patay at 2 sugatan ng masunog ang iligal na oil well sa Central Java, Indonesia. Inilika sa mahigit 700 residente na nakatirang malapit sa naglalagablab na oil well. Sinasabing isang malakas na pagsabog ang nangyari bago nasunog ang oil well. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng sunog. Sports Balita. Sa ating sports balita, Pinoy billiard players panalo sa pagbubukas ng 2025 US Open 9-Ball Championships. Yan at iba pang sports balita ay atin ng ating big man ng DZMM, Elfred Dalde. Elfred! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ang mga Pinoy billiard players sa pagbubukas ng 2025 US Open 9-Ball Championships sa Amerika. Nagtala ng 2 magkasunod na panalo si Battle of the Bow champion Johan Chua matapos pataubin ang mga nakalabang American at Dutch pool player. Nanalo rin sa first round si World Pool Champion Carlo Biado na pinataob si Jason Munro ng Canada sa score na 9-1. Inaasahang makakapasok sa knockout stage ng 2025 US Open 9-Ball Championship si Biado at Chua. Samantala, itinala ng Adamson Lady Falcons ang ikatlong sunod na panalo sa 2025 V-League Collegiate Challenge matapos talunin ng College of St. Benilde Lady Blazers sa straight sets. Muling nanguna sa Lady Falcons si UAAP Rookie of the Year Shaina Nitura na umiscore ng 18 points para mapadaliling malinis ang winning record ng Adamson. Nalasap naman ng College of St. Benilde ang una nitong pagkatalo sa torneo. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. Ikaw pala yun. Siya yun, partner. Oras natin, 4:57. Habol lang natin ito, partner, ha? Magandang morning, Criselda Agregario. Sabi niya, watching siya from Muntinlupa City. At binabati niya yung mga kapamilya niya sa Giwan Eastern Samar. Aba, kasamar mo pala siya. Maupay na aga. Wilson Pamitan, Arnel Orel, Charity Casipi, Imelda Joneda, Gemma Cedillo. Aba, magandang umaga po sa inyo. Arnie Edurice, magandang morning. Sabi niya, magandang morning Team Pogi watching from Kogyo, Antipolo. Sabi niya, pakigising po si... Ayan, yun naman gusto namin. Gigisingin namin. Sino? Ang hirap naman basahin. Ano At sobrang haba. Yen na lang, Yen. Hoy, gising! Gising ka na, Yen. Gising ha. Sobrang haba naman ang pangalan ito. Ang hirap banggitin. At syempre si Darwin Cabalan, magandang morning. Partner, baka may pa-shoutout ka pa dyan. Good morning sa mga campus journalist po dyan sa probinsya po ng Samar, dyan po sa Calbayog City, sa Catbalogan City, alat po ng campus journalist, dyan po sa Region 8. Abay, galingan po ninyo sa inyong so next, event mga ngayon. few years from now, makakasama na rin natin sila sa field, di ba? Oo, posibleng. Very good. Ang kanilang trainer dyan, yung Gilio Segovia na naging professor ko rin, di ba? Good luck. Tapos, enjoy. invite nyo rin ito si Kuya Steve ninyo, si Pogi 2, para mas jump-pack ang husay ng mga estudyante. At narito na po muli ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Magnitude 5.1 na lindol yumanig sa Calaca, Batangas. Lindol naramdaman din sa mga karatig na lugar. Ghost flood project sa Bulacan, inamin ng DPWH. Senado, nagbabala ng zero budget sa flood control project sa susunod na taon. Motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Japanese iginurong utak sa magpatay sa dalawa niyang kababayan sa Maynila. Mga salarin inalok umano ng 9 milyong piso para patayin ang mga biktima. Sa lalawigan, dating sundalo na hulihan ng higit 27 milyong pisong halaga ng shabu sa Zamboanga City. At sa balitang sports, mga Pinoy billiard champion nagwagi sa magbubukas ng 2025 US Open 9-Ball Championship. Yehey! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, August 20, 2025. Partner, may nag-message pala sa akin. Sabi, na-miss ko na po yung dance moves ni Pogi 2. Ayan o, pakita mo nga. Pakita mo nga. Kailan?
Parang tulog ako ng partner. Kayo nila Christian yan eh. Hindi nyo naman ako genuine para naturuan ko din kayo ng mga para may next time pa. Mga pa-moves dyan. Susunod. Tuloy-tuloy nyo po kami napapanood sa cable, social media at Taiwan TFC. Ako po si Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antemano. Naririnig din po tayo sa naririnig DZM ako, may Radio mic ka. Patrol sa Estrella sa Vega, Manila. Ako po si Radio Patrol Steve Raz. Nagpabalita ng mga oras. Susunod na po. Ronda Pasada Kasami. Sinong kasami? Kasama si Kasama Danny Johnson Manabat. Good morning. Bye. Hoy, gising na.